Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, Pilipinas handang pumalag sa digmaan, ang Armed Forces of the Philippines ay patuloy na naghahanda upang ito ay umasa sa sarili nitong kakayahan, at tumagal ng hanggang 30 araw bago dumating ang mga reinforcement mula sa Estados Unidos sa isang panahon ng digmaan. Sinabi ng hepe ng militar na si General Romeo Bronner Jr., sinabi ni Bronner na ang holdout period ay ang marching order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa 160,000 aktibong tropang militar sa buong bansa. Layunin ng Ajax na subukan ng interoperability ng tatlong pangunahing sangay ng serbisyo ng AFP, ang hukbong katihan, hukbong dagat, at hukbong pang-impapawid. Ngayon sa ika-9 na pag-ulit nito, ang Ajax ngayong taon ay gaganapin mula November 4 hanggang November 14. Ang mga naganap na agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea ay nagbunsod sa ilang eksperto na magmungkahi na maaaring gamitin ng bansa ang MDT, na mapipilitan ng Estados Unidos na depensahan ang Pilipinas. Sinabi ni Bronner na ang mga hamon ng bansa sa West Philippine Sea ay patunay na ang deterrence is not built overnight at pinalalakas ng mga drills tulad ng Ajax. Talagang kailangan nating depensahan yung ating bansa na tayo muna. Tayo muna. We have to rely on ourselves first. Kaya talagang tuloy-tuloy yung ating mga exercises. Katulad nga nitong exercise na to, itong Ajax, tayo lang ito. It's only the Armed Forces of the Philippines together with the Coast Guard, together with the Philippine National Police, so that makita natin yung kung saan tayo, kung ano yung hangganan ng ating depensa. No? And definitely, no, dahil nga meron tayong mutual defense treaty with our only treaty ally, the United States, we are expecting that pag nagkagulo, no, syempre tayo muna ang makikipaggera. And then, but we are expecting also reinforcements or help from our ally. And this is under the mutual defense treaty. So kailangan muna natin ma-weather yung initial na attack natin. Yes. And that is the purpose of the unilateral defense plan. Matagal na po yung UDP natin. Nung una, UDP Aguila. Ngayon, binabago na po natin. We are in the process of revising our unilateral defense plan dahil nakita natin na hindi katulad nung dati na ang kalaban lang natin, no? We're in the domains of air, land, and water or maritime. Ngayon, ay may mga ibang forms of warfare na like cyber, information, electromagnetic, and even space. It depends also on the threats that we will be facing. So hindi namin talaga ma-predict. But of course, ang utos ng ating Pangulo, si President Ferdinand Marcos Jr., is that we should be able to fight and preserve our forces for at least 20 days hanggang 30 days. So yun yung pinaghahandaan po natin. Kailangan ay kayang-kaya nating lumaban na tayo lang for about 20 to 30 days. Hindi actually bago yan eh. We have been doing such exercises in the past. But this time, we are incorporating it into the Armed Forces of the Philippines Joint Exercise Dagit pa. So, ang ginagawa kasi natin dito sa exercise na ito, we are trying to look at all the possible scenarios and then ini-incorporate natin dito sa exercise so that we will be prepared for any eventuality. No? So lahat ng domains in-incorporate na natin. Kahit na ang pangalan niya is dagit pa, dagat, langit, lupa. But we are also incorporating the other domains of warfare like cyber, electromagnetic, information, cognitive, and even space. Ang pag-ulit ng Ajax ngayong taon ay makikita ang presensya ng mga tauhan mula sa Philippine Coast Guard at Philippine National Police, dahil binanggit ni Bronner ang pangangailangang isama ang iba pang unipormadong serbisyo sa paghahanda. Gagamitin din ng AFP ang sarili nitong mga ari-arian sa panahon ng Ajax, para masuri ang aktwal na kakayahan nito at matukoy ang mga puwang na kailangang tugunan. Ayon sa kanya, sinabi rin niya na ang AFP ay nasa proseso na ngayon sa pagre-rebisa ng Unilateral Defense Plan nito upang matiyak na makakayanan ng bansa ang paunang pag-atake. Kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr.,
na isasama na ang Pag-asa Island sa isasagawang military exercises kasama ang ibang bansa. Ang Pag-asa Island ang isa sa mga teritoryo ng Pilipinas na direktang nakaharap sa ilang maritime features na nasa West Philippine Sea. Ito rin ang pinakamalapit na komunidad na binubuo ng mga Pilipino sa mga lugar sa West Philippine Sea kung saan madalas isinasagawa ng China ang ramming incidents, pambobomba ng tubig, at iba pang uri ng agresyon laban sa mga barko ng Pilipinas. Ayon kay Bronner, ang pagsama sa Pag-asa Island sa military exercises ay bahagi ng mas malawak na defense plan ng militar, salig sa nilalaman ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Dito ay target ng AFP ang lahat ng bahagi ng Exclusive Economic Zone, kasama na ang maritime features na nakapaloob sa EEZ. Bakit kailangan i-extend natin yung defenses natin to Pag-asa? Yung pong unang plano natin, yung unilateral defense plan, ang konsepto po natin is defense in depth. Pero ang baseline natin ay yung dun sa lupa. In other words, we're going to defend the land. But now with the comprehensive archipelagic defense concept, we are extending this to our exclusive economic zone and to the other features that we are occupying, specifically Pag-asa Island. Kasi yun yung pinakamalayo na isla na kung saan ay may mga Pilipino. That is why we have to defend really Pag-asa Island. Anong assets? Well, meron tayong maritime assets, may air assets tayo, and may land forces as well. Kompleto, no? Complete package, in other words. This is not the first time. Nung unang last year, yung Ajax natin, we also had a similar scenario in Kota Island. Magkakatabi lang yun, Kota, Pag-asa, no? And nakita natin na nandun lang sila, nagmamasid. Nanonood lang sila. I was there. Kaya kitang-kita po natin. Pinanood ko yung exercise na yun, and on the horizon, makikita mo yung mga barko ng China, nanonood, nagmamasid sila. No? Pero hindi naman sila nakialam dun sa exercise na. Basically, because of the new concept, yung CAGC, kailangan mag-adjust na tayo. And then, we also incorporated already the other domains of warfare. Cyber, electromagnetic. So, dahil nga nakita natin na may cyber component, may electromagnetic, may drones. So, paano tayo makikipaggera pag drone warfare ang mangyayaring labanan? Katulad ng nakikita natin ngayon sa Ukraine. Sabi nga nila ngayon pagka nakita ka, you are already considered dead pag nakita ka. Dahil nga yung drones, aerial drones, surface drones, underwater drones, can hit any target. Basta nakita ka, kayang-kaya nilang tirahin ka. So, anong malaking component po ng ating defense? Counter drones. So, yun po yung isang example ng mga bagong taktika na kailangan nating ipasok sa ating depensa. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.